Smile TV. After the dinner, pagbalik ko sa room namin, walang baka si Vrix. Hell yes. Nag-smirk ako. Come on Bella, ito na ang pagkakataon mong makuha ang kama. Tumakbo ako sa kama at humiga at hinila ang duvet pataas hanggang sa ulo ko. Napahagikik ako habang iniisip ang mukha ni Vrix na may pagkainis. Bumukas ang pinto ng kwarto pagkaraan ng ilang minuto. Bella, wag kang susuko. Lumaban para sa iyong kama. I love you baby, alam kong kaya mo ito. I looked up ready to fight with him for my bed, pero nang makita ko ang mukha niya, nabigla ako. Namumula ang mga mata niya, at nadadapa siya. Ilan ang nainom niya ngayon? Vrix. Tinawag ko siya pero hindi siya sumasagot. Babangon na sana ako sa kama nang bumagsak si Vrix sa kama, mas partikular sa akin, kaya napabalikwas ako sa kama. Nanlaki ang mata ko. Vrix, tawag ko sa kanya. Hindi niya yun pinansin at pumunta ang kamay niya sa likod ko, yumakap siya sa bewang ko at hinila ako palapit sa katawan niya. Ano ang ginagawa niya? Vrix, lasing ka na. Nagtaas siya ng mata, to finally meet with mine. I could see a sad smile in his face. I am. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha na tinitigan niya ako ng ilang sandali. Napatitig ako sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko mawari kung anong emosyon ang kanyang tinitingnan. Dahan-dahan niyang inilapit ang isa niyang kamay sa mukha ko, inalis ang ilang hibla ng buhok ko, sabi niya. You are beautiful Bella. Naglakbay ang mga mata niya mula sa mata ko, papunta sa labi ko. Tumigil ang mga mata niya sa labi ko. Dinilaan niya ang labi niya, kinagat ko ang labi ko. Wala kang ideya kung gaano ako naon sa ugali mo. Dahil dito nagsimulang tumibok ng parang baliw ang puso ko. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at naglapat ang mga labi namin. Walang gumagalaw sa amin. Nakalapat ang labi niya sa labi ko, hindi niya sinubukang palalimin ang halik o humiwalay. Napakasarap ng pakiramdam ng labi niya sa labi ko kaya ayaw kong humiwalay siya. Ito ang pangalawang beses na naghahalikan kami, at ito ay ibang-iba. Nakapikit ang mga mata ni Vrix at ang sa akin ay dilat na nakatitig sa mukha niya. Makalipas ang ilang sandali ay humiwalay siya, hinila ang aking katawan palapit sa kanyang sarili, ang kanyang ulo ay nakapatong sa leeg ko. Alam mo Bella, I miss her. I miss her so much. Bulong niya. Sino ba ang tinutukoy niya? It's the day I lost her. Today is that day and every year this day makes me feel sick. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya, pero kung sino man iyon ay ramdam ko ang sakit sa boses niya. Isang banayad na halik ang ginawa ni Vrix sa aking leeg dahilan para manginig ako. Vrix, wala ka sa katinuan. Ang init-init mo. Okay, butterflies, time to calm down, please. Anong ginagawa mo sa akin Vrix Adams? Kinaumagahan nagising ako na may mabigat na bagay sa akin. Iminulat ko ang aking mga mata para lang makita si Vrix na natutulog pa rin sa parehong posisyon. Tumingin ako sa orasan, 9 na. This was the first time he is sleeping for so late. Napaka-peaceful ng itsura niya. Napagod siguro siya. I traced my fingers through his hair. Nang gumalaw siya ng konti ay agad kong hinila ang kamay ko. Nagmulat ng mata si Vrix at tumingin sa akin. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang gisingin ka, sabi ko sa nagpapanik na boses. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at saka binuksan iyon. Bumaba ang tingin niya sa kinatatayuan namin at naguguluhan siyang tumingin sa akin. Anong ginagawa mo sa kama? Tanong niya sa paos na boses sa umaga. No. Lasing ka kagabi at hindi na niya ako pinatapos sa sasabihin, at tumayo na siya sa harapan ko at dumiretso sa washroom. Bobo, stupid Bella. Ngayon ay muli siyang bumalik sa devil. Pagkalabas ng washroom, tapos habang nag-aalmusal, hindi ako pinapansin ni Vrix palagi, habang naghahanda kami para pumunta sa amusement park. Sinubukan ko siyang kausapin pero naghanda na siya at walang sabi-sabing lumabas ng kwarto, isang salita. Umaarte siya na parang ginawa ko na ang lahat. As if naman kasalanan ko ang lahat. Nang makarating kami sa amusement park, tumakbo si Ryan sa unang ride na tuwang-tuwa. Ako at si Vrix, sinundan namin siya sa likod. Hindi man lang ako nilingon ni Vrix. First ride ay kids ride kung saan nagpunta si Ryan habang naghihintay kami na nakatingin kay Ryan na tuwang-tuwa at tumatalon. I have decided enough of trying to talk to him, hindi ko rin naman siya kakausapin. Wala akong kasalanan, siya ang lasing, siya ang unang humulik sa akin, siya ang humiga sa akin, ang sakit pa rin ng braso ko dahil sa kanya. Kaya Mr. Vrix Adams, pwede ka na mag-fuck off, wala na akong pakialam. Napatingin ako kay Ryan, mukhang tuwang-tuwa siya. Nakangiti akong tumingin sa kanya. My all sacrifice is for you baby and I think all my sacrifice is worth that smile on your face.
Kumaway siya sa akin, kumaway naman ako sa kanya. Tapos sumigaw siya from the ride. Mommy, this is so much fun. Nakangiti akong tumingin sa kanya. Mukhang masaya siya, biglang sabi ni Vrix. Akala ko hindi mo ako kinakausap. Napatingin ako kay Vrix na nakatingin siya kay Ryan na may ngiti sa labi. Aaminin ko, he looks really good talaga kapag ngumingiti. Sa tingin ko dapat kang ngumiti ng mas madalas, sabi ko na nakatitig pa rin sa kanya. Iniharap niya ang mukha niya sa akin. Binigyan ko siya ng isang ngiti, ngumiti naman siya pabalik sabay iling, tapos bumaling ulit kay Ryan. After that ride kinaladkad ni Ryan si Vrix para bilhan siya ng machine gun. Sinundan ko sila, binilhan siya ni Vrix ng machine gun niya, tapos pumunta kami sa ibang rides. Nang makarating kami sa harap ng ride, huminto ako. Nanlaki ang mata ko. Roller coaster, fuck, shit. I am not going in that one. Naramdaman kong huminto at lumingon sa akin ang kawalan ko sa tabi ni Vrix, napatigil din si Ryan at lumingon. Tumingin sa akin si Vrix na nakakunot ang mga kilay, tanong ni Ryan, Mommy, what is it? Why are you not coming? Napalunok ako ng malakas, why don't you both go and have fun? I am fine here. No, Mommy, you should come too. Lumapit sa akin si Ryan at sinimulang hilahin ako. Hinila ko siya pabalik at nanatiling nakadikit sa pwesto ko. I am good, you both can go. No, pagtatalo ni Ryan. Yes, sinamaan ko siya ng tingin. No, sinubukan niya ulit akong hilahin, hinila ko ulit siya pabalik. Yes, Mommy, mas pinandilatan niya ako na parang binabalaan ako. Ryan, binalik ko ang tingin ko sa kanya. Mommy, sumigaw siya. Ryan, sigaw ko pabalik. Titigil ba kayong dalawa sa pag-arte na parang bata? Sabi ni Vrix. I'm a kid, Dad. Sabi ni Ryan na lumingon kay Vrix tapos tumalikod siya para titigan ako. Ask Mommy to stop acting like a kid and come with us. Hell no, I am not going in that. Why? Tanong ni Ryan. Jesus, bakit ba ang tigas ng ulo niya? Bella, sabi ni Vrix sa matigas na boses. Umiling ako sa nagsusumamong mga mata. Why? Tanong ulit ni Vrix. Fuck it, because I am scared of heights. Pareho silang nakatitig sa akin ng blankong mukha. What? There are people who are scared of heights and look at the ride. Tumingala ako sa ride. Tumingala din si Ryan. I mean, I am not crazy to go near death, and I am in no mood to die so soon. I am young for that. Sabi ko na nakatingin lang sa ride na ini-imagine ang kamatayan ko kung mahulog ako mula doon. Tapos tumingin ulit ako sa kanila. So, sorry people, I am not going in that one. Mommy, please, no. Ryan, just do a favor for Dad. Go get 3 tickets, sabi ni Vrix kay Ryan. Agad na nagliwanag ang mukha ni Ryan. Tumango siya at ngumisi sabay tingin sa akin saka tumakbo para kunin ang ticket. Oh boy, hindi maganda sa pakiramdam ang ngiting iyon. Nang makaalis si Ryan ay nagsimulang lumakad si Vrix patungo sa akin. Nanlaki ang mata ko. No, Vrix no, lumayo ka Vrix. Hindi siya tumigil. Vrix lumayo ka. Tatakbo na sana ako nang hilahin ni Vrix ang kamay ko at binuhat ako ng bridal style. Now, you are going. Ibinaba ako ni Vrix. You chose this, Bella. No, I didn't. No Vrix please. Hindi niya ako pinakinggan at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa ride na nagpupumiglas ako sa kanyang mga bisig. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa amin na may ngiti sa labi. Ngiti, talaga, namamatay ako dito at nakangiti sila. Parehas kayong cute, may sumigaw. Cute my ass. Napatingin ako kay Vrix na nakangiti. Dad here, sigaw ni Ryan na nakaupo na sa isang upuan. Nagsimulang lumipat doon si Vrix. No, no, no. Sigaw ko ng sigaw pero hindi niya ako pinakinggan. Nang makarating na kami sa upuan namin ay inilapag ako sa upuan at kinabit ang seatbelt. Sa kaliwa nakaupo si Ryan at sa kanan naman si Vrix, at ako naman, nasa gitna. Ipinikit ko ang aking mga mata. Yaya, pasensya na po sa hindi ko pagsabi ng huling goodbye sa inyo. I am going to heaven. Mahal na mahal kita Yaya. Stop overreacting Bella, hindi ka mamamatay, sabi ni Vrix. Yes mommy, take a chill pill. Pinandilatan ko silang dalawa, overreacting. I am overreacting. If by chance I am alive, after this scary thingy. I swear you both will be dead, bulong kong sigaw. Okay, mommy will see that. Wait on, it's starting. Oh Jesus, fuck, I don't want to die. Napasigaw ako at hinawakan ng mahigpit ang isang braso ni Vrix na itinatago ang mukha ko sa leeg niya. Nang matapos ang ride, I came down running. You know what? I am never coming here again, you both are so bad. Mommy stop shouting, sabi ni Ryan sabay takip ng tenga. Stop shouting.
How? You know I was this close to death. Ipinakita ko sa kanya ang paglapit ng kamay ko sa mukha ko. Nagsimula akong umiyak. Fake one of course. It's just because of my good deeds that I am still alive or you both were ready with the plan of killing me. Napabuntong hininga si Vrix at sinabing, such a drama queen. Alam mo dapat ako ang nagsasabi niyan. Muntik mo nang patayin ang braso ko. Napatingin ako sa braso niya. It's completely fine dude. Sino ba ang nagtanong na ihatid mo ako doon? You deserved that. But mommy, ang dami mong sigaw sa ride akala ko bababa na ako sa ride na bingi. That wasn't shouting Ryan, that's called cursing. Itinama ni Vrix si Ryan sa kalumingon sa akin at sinabing, you love to break the rules don't you? Hindi mo dapat ako sinama sa karumaldumal na kalokohan na iyon, sabi ko sa kanya. Kasalanan mo. Pagkatapos ng ride na iyon ay hindi na naglakas loob sina Vrix at Ryan na dalhin ako sa alinman sa mga rides na tumatalakay sa heights. Mahal nila ang kanilang mga tainga at ayaw nilang mabingi. Mabuti para sa kanila. Nung oras na ng uwian pagkatapos namin sa lahat ng rides, tumakbo si Ryan papunta sa kotse habang naglalakad kami ni Vrix papunta sa sasakyan. Nagugutom ako, kahit kumain ako ng chocolate pastry at sandwich pero wala pa rin akong magagawa. Sinundot ko ang braso ni Vrix, tumalikod siya. I am hungry, medyo nahihiya kong sabi. Yes, may pupuntahan tayong kainan, sabi niya sa kahinawakan ng kamay ko, nang walang pag-aalinlangan. Napatingin ako sa kanya, casual lang siyang naglalakad. There, patahimikin ang mga butterflies. Itong si Vrix ay bago lang sa akin. Ang sarap sa pakiramdam kapag inaalagaan niya ako. I feel so special but I know one thing, bukas magbabago na ang lahat. Muli siyang lilingon sa devil siya. Alam kong ginagawa niya ang lahat para lang kay Ryan, wala akong halaga sa kanya. Gusto lang niyang makitang masaya si Ryan. Mother lang ako ni Ryan at asawa ni Vrix Adams na pinakasalan niya, para lang sa anak niya. Pagkatapos ng park, dinala kami ni Vrix sa isang restaurant. Umorder si Ryan ng paborito niyang chicken, gusto niyang matikman ko, dahil mas maganda daw ang item na iyon dito. Dad, did you see mommy today? She was shouting so much. Shut up. I was scared okay. Humagikgik siya. Napatingin ako kay Vrix, umiling lang siya habang nakatingin sa akin na may ngiti sa labi. Sinamaan ko siya ng tingin. Pero masaya ako, at least napapangiti ko siya. Masarap sa kanya ang ngiting iyon. Ang puso ko. Look who do we have here. May narinig akong boses mula sa likuran namin ni Ryan. Since katabi ko si Ryan. Nakita kong nanigas ang katawan ni Vrix habang nakaupo sa harap namin ni Ryan, kaya madali niyang makita kung sino ang nasa likod namin. Lumingon ako at nakita ko ang isang magandang ginang na nakatayo na nakatingin kay Vrix, dahan-dahang naglakbay ang mga mata niya kay Ryan. Ngumiti ito sa kanya. Napatingin ako kay Ryan at nakita ko ang biglang takot sa mukha niya. Lumapit siya sa akin at niyakap ako, itinago ang mukha. Tumingin sa akin ang babae na may kasamang evil smirk. Tinahak niya ang daan patungo sa amin. Hahawakan na sana niya si Ryan, nang magsalita si Vrix. Don't you dare touch him. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Ryan sa akin nang marinig ang sinabi ni Vrix. Hindi mo maaalis ang karapatan kong hawakan ang sarili kong anak. Nakangiting protesta ng ginang. Nanlaki ang mata ko, anak niya. Siya ang mother ni Ryan. Ibig sabihin, siya ang ex-wife ni Vrix. Ang ganda niya talaga. Paano niya ako magugustuhan kung mayroon siyang napakagandang asawa? Oh shut up, you are more beautiful with a beautiful heart, you are precious. Tumayo si Vrix sa kinauupuan niya at humarap sa kanya. Anak, nanunuya siya. Itinuring mo pa rin ang iyong sarili bilang kanyang ina. Ako ang mother niya Vrix. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. You are not. You are the most horrible dream of his life that I want him to forget. Bakit niya sinasabi ang mga masasakit na salita sa kanya? Tumigil ka, binalaan siya ng ginang. Bakit? Masakit ang katotohanan. Vrix, mother niya ako at hindi mo ako mapipigilan na lumapit sa kanya. Well, kaya ko naman. Ako ang kanyang ama. Nasa akin ang lahat ng karapatan na protektahan siya sa isang beach na tulad mo. Beach. Ako. Kung gayon ano ka, isang makasarili na bastard na walang ibang mahalaga kundi ang kanyang sarili. Nanatiling tahimik si Vrix, pero nakita kong umigting ang panga niya. Naghihintay ako nang sasabihin niya, hindi niya ito matatawag na selfish kapag lagi itong nag-aalala kay Ryan, sa sobrang pag-aalaga nito sa kanya. Hindi siya makasarili, nagmamalasakit siya sa mga tao. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita na rin siya. Fine, I am a selfish bastard but I am at least not like you, to cheat on the people who love me. Vrix. Umalis ka na Brittany. Binigyan niya si Vrix ng pinakapuot na titig. He is my son, and I will get him back no matter what. I will fight you Vrix. Ngumisi si Vrix at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon niya.
Maghihintay ako. Sigurado akong maraming pera ang boyfriend mo para kumuha ng pinakamahusay na abogado para sa iyo. Vrix then bent down to her height and said, "Pero trust me, it's not even the half of what I have. Still you can try, I won't stop you." Huwag kang masyadong magtiwala, Vrix Adams, hindi mo masasabi kung ano ang naghihintay sa iyo sa hinaharap. Siguro I am overconfident, that's because I know one thing for sure, you are not getting Ryan. He will stay with me. Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin ang nakaraan at magsimula ng bago? Hindi natin kaya, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo at hindi rin siya. I have given you enough chances, not again. At least makita ko siya, she said in a pleading tone at akmang hahawakan ulit si Ryan nang hawakan ni Vrix ang kamay niya. Bigla na lang bakit parang tunay na ina na mahal ang anak. Dahil mahal ko siya, Vrix. Umiling si Vrix, "No you don't. Now leave." Nanatili siyang nakaugat sa kanyang kinatatayuan. Huminga ng malalim si Vrix at sinabing, "You don't want me to insult you in front of everyone, do you? Vrix. I am warning you for the last time, stay away from him. He doesn't need you, just get out." Napakuyom ang panga ng Brittany lady at sinabing, "I'll destroy you, Vrix Adams. Sabi ko maghihintay ako, now please let us have our dinner, peacefully." Binigyan niya ng isang huling nakakamatay na tingin si Vrix saka umalis. "Okay, can someone please explain to me what is wrong between them? I am sure that lady has done something horrible to Vrix and Ryan kaya naman mukhang galit na galit si Vrix. Baka niloko siya nito o baka sinira niya ang tiwala niya." Oo, sa tingin ko tama ang pangalawa. May trust issue si Vrix sa mga tao. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko si Ryan na umiiyak. Humiwalay ako sa pagkakayakap. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hinawakan ko ang mukha niya. "Hey, you okay? Ryan, baby, talk to mommy." Ngunit patuloy siyang umiiyak, hindi ang normal na pag-iyak. Para siyang nasasaktan na parang hindi siya makahinga ng maayos. Nagpanik akong tumingin sa kanya. Vrix, may nangyayari sa kanya. Hindi siya makahinga ng maayos. Agad namang lumuhod si Vrix. Hinila niya si Ryan mula sa akin, hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Ryan, at ang isa niyang kamay ay hinimas niya ang likod niya. "Hey, it's okay, calm down, she's gone. Calm down baby." Pilit siyang pinapakalma ni Vrix pero natakot si Ryan. Nagulat ako, masakit makita si Ryan sa ganitong kalagayan. Sabi ni Vrix, "Okay, come on, count with me. 1, 2, 3, 4, 5. Nagsimulang magbilang si Ryan ng 6, 7, 8, 9, 10. "You okay?" tanong ni Vrix. Tumango si Ryan. Ngumiti si Vrix sa kanya at pinunasan ang kanyang mga luha. "Dad will never let anyone harm you, you don't have to be scared." Niyakap ni Ryan si Vrix, naiiyak na ako sa kalagayan ni Ryan. Anong ginawa niya sa Ryan ko? "Will she take me away from you?" sabi ni Ryan sa basag na boses. "No, she will not. I will never let her take you away from me." Napakasakit na makita siyang ganito. "I want to stay with you, Dad. She is bad. I want to stay with you always." Niyakap siya pabalik ni Vrix. "You'll always stay with me. Now come on champ, we still have to eat our dinner. Don't you want mommy to taste your favorite chicken?" Humiwalay si Ryan at tumango na pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga kamay. "Good boy." Bumalik si Vrix sa upuan niya, hinila ko si Ryan palapit at hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Inihain ng waiter ang pagkain namin, napatingin ako kay Ryan na hindi kumakain. Pinaglalaroan lang niya ang pagkain, kaya kumagat ako sa chicken at napaungol. This tastes so yummy." Namumula pa ang mga mata ni Ryan, pero nang makita niya ang reaksyon ko ay tumingala siya na parang nagtatanong talaga, sabi ko ulit, "This is so good." "You liked it, mommy?" Inusenteng tanong niya habang nakadilat ang mga mata. "Like, I love it. This is so awesome." "Really?" "Yes baby. I knew it. I knew that you would like it. After all, it's my favorite dish." Tumawa ako. "So do you guys want anything for dessert?" tanong ni Vrix. "Me." Tumango si Ryan. "Okay, what do you want to have?" "Icy." "No, you are not getting any ice cream," sabi ni Vrix sa matigas na boses. "But Dad, I want to eat icy." I said no Ryan, you'll catch cold. "No Dad, I'll fight with it. You yourself say that I am a strong boy." Aw, ang cute at inosente ng baby ko. "No. Vrix please." Mabilis kong sabi para pasayain siya. "Don't tell me kinakampihan mo siya. Bata pa siya at gusto ko rin mag-ice cream." "Bella." "Vrix.
Bella, sabi niya na may nagngangalit ng ngipin at nakakuyom ang panga na may galit na mukha. Vrix, sabi ko sabay puppy eyes. Inilibot niya ang kanyang mga mata saka sinabi sa kanyang galit na tono. Mas nakakainis ka kaysa sa kanya. Napahagikik ako. After having the dessert sobrang inis na inis ni Vrix sa aming dalawa. Pero masaya ako, kahit papaano ay ma-enjoy ng baby ko ang kanyang IC. Nakatulog si Ryan sa mga braso ko habang nasa sasakyan kami. Tahimik ang biyahe sa sasakyan, ako at si Vrix, hindi kami nagsalita. Pagdating namin sa bahay, dinala ni Vrix si Ryan sa kwarto niya dahil naiintindihan niya na pagod ako para buhatin si Ryan hanggang sa kwarto niya. Pagdating ko sa kwarto ko, nagpalit ako ng damit at kinuha ang phone ko para tawagan si Yaya. Buong araw na hindi ko siya nakausap kahit isang beses. Pagkatapos ng ilang ring ay sinagot niya ang tawag, Yaya. Sabi ko sa masayang boses. Bella, kamusta? Tanong niya. I am good. Yaya, nagpunta ako sa amusement park ngayon, at sobrang saya namin. Oh, that's so good to hear. Yaya, okay ka lang? Itinanong ko. Hindi ko alam kung bakit pero medyo mahina ang boses niya. Yes, I am fine. Medyo nilalamig lang. Kailan? Yaya, dapat kang pumunta sa doktor pagkatapos. Dapat ba akong pumunta at bisitahin ka? No Bella, it's not needed. I will be fine. You don't have to worry. Pero Yaya. Bella, I said don't worry. Now I am gonna hang up. Medyo gabi na. Opo, bye. Ingat ka. With that she hung up. May mali talaga, hindi siya kadalasang ganito. Kahit na siya ay may ubo at sipon ay hindi niya pinakinggan ito. Parang hindi tama. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod ko. Paglingon ko, si Vrix pala. Pumasok siya at tinungo ang washroom. Makalipas ang ilang minuto nang bumalik siya, pinuntahan ko siya. Vrix, may itatanong sana ako sa'yo. Sabi ko, natatakot na baka maintindihan niya o hindi. Tumingin siya sa akin na nakakunot ang kanyang mga kilay na humihiling sa akin na magpatuloy. Pwede ko bang puntahan si Yaya bukas? Please Vrix. I think she is ill. I promise I'll be back soon. Please Vrix. May sasabihin pa sana siya pero hindi ko siya hinayaan. Maria will take care of Ryan, till I am back. I will return as soon as possible. Vrix, I need to go please, baka kailangan niya ako at hindi niya sinasabi sa akin. This one time let me go please. Will you stop and listen to me? Pinutol ako ni Vrix. Tumingin ako sa ibaba. You can go but you have to return before 12 p.m. Nagulat ako sa sinabi niya, parang binigyan niya talaga ako ng permiso na puntahan si Yaya. Tumango ako na parang bata. Isa pa sa susunod, hindi mo kailangang matakot sa pagtatanong sa akin. Alam mo namang hindi ako ganoon kawalang puso. With that pumunta siya sa kanyang kama. Sumilay ang ngiti sa labi ko nang marinig ko siya. Tinungo ko ang daan patungo sa couch with that same stupid smile, at hihiga na sana ng muli ang boses ni Vrix. You can sleep on the bed. Wait, may mali ba akong narinig? O nananaginip na ba ako? Napalingon ako sa gulat. What? You heard it right. You can sleep on the bed. Kung patuloy kang mahulog mula sa sopa tuwing umaga, duda ako na magiging maayos ang iyong likod. So you can sleep on the bed. Lumawak ang ngiti ko. Naaksidente ba siya? O natamaan ba ang ulo niya sa kung saan? Bakit ba ang bait niya bigla? Anyways, at least may kama na akong matutulugan ngayon. Tumakbo ako papunta sa kama at hihiga na sana ako nang pigilan ako ni Vrix. Wait, hindi ka lalapit sa akin. Sa right side ka matutulog at sa left ako matutulog. Don't try to take advantage sa akin. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Why on earth will I take advantage of yours? You are not that good looking. Sinungaling, sinungaling. Si Bella ay isang sinungaling. Nagsalubong ang kilay niya. Okay fine, you are a little good looking but I am not that pervert. You are safe. Tinitigan niya ako nang may pagdududa. Wait, sa tingin niya ba ay pervy ako? Hindi ako pervert Vrix. Nagkibit balikat siya at tumabi sa side niya, at humiga ulit sa kama. Ha, my soft beddy, finally. I am coming. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.